Hi, my name is Adelina. So ngayon po gusto ko pong i-share sa inyo yung ating pag-aalaga ng Black Prince. Lalong-lalo na po sa mga baguhan na nag-aalaga ng Black Prince. So step by step po, i-share ko sa inyo kung paano ko po buhayin yung ating Black Prince. So ito po yung ating collection na Black Prince. 3 months ko na pong inaalagaan ng ating Black Prince. Una kong Black Prince na nabuhay ay 6 months na. Mamaya po papakita ko sa inyo. Ang una ko pong i-share sa inyo yung ating potting mix, soil mix o medium. Dalawa po ang aking ginagamit kasi parehas naman po silang effective. Una, 70% na pumice, pamis, labarak or ganun. Tapos 30% na lupa. So yung dalawang yun ang pinagmix ko. Yung isa po, buhangin, pumice, or pamis, or labarak. Tapos, buhangin at saka lupa. So, yung tatlo pong yun, pare-parehas po ang dami. Equal po ang dami nila. Ako lang po yung nagmi-mix ng kanilang soil mix na yung ating pots ay sobrang lalaki. So, malalaki rin po ang butas nila at saka marami. Maging fast drain ang kanilang soil kapag umulan po, dire-diretso. Kasi kailangan po fast drain yung ating pagtataniman para hindi po ma-stuck yung water sa ating mga pots. Ay matagal pong matuyo dahil nga malaki kaya hindi na po halos ako nagdidilig. Yung ulan na lang po yung nagdidilig sa aking mga Black Prince at sa iba pang mga succulent. 3 times a week or 2 times a week ang pagdidilig. Lalo na po kung ang pots nyo ay maliit lang. Katulad po nito, ganyan, maliit lang yung pots nyo. So, pwede po nyong gawing 3 times a week o 2 times a week. Kasi po yung ating Black Prince ay hindi po katulad ng ibang mga succulent na ayaw ng tubig. Kasi yung iba po, kailangan nila ng once a week lang or twice a month lang didiligan. So, ito hindi po. Si Black Prince po ay kakaiba. So, mas gusto po ni Black Prince ng water. Pero kailangan po natin ng direct sunlight. Yan po ang sinasuggest ko sa inyo. I-direct sunlight po ninyo yung inyong mga Black Prince. Kung gusto po ninyong mabuhay ang inyong Black Prince ay i-direct sunlight po ninyo. Hindi po mabubuhay ang ating Black Prince kung ito po ay nasa shaded area at paiinitan lang po natin ng ilang oras sa umaga. Mapapansin ninyo kung ganun po yung ginagawa ninyo, lalaglag po yung kanilang mga leaves, manlalambot, unti-unti pong malalaglag hanggang sa mawala na po sila at mag-goodbye na po sa inyo ang inyong Black Prince. So huwag po ninyong katakutan nilalabas ninyo sa direct sunlight ang ating Black Prince. Alam nyo po, itong Black Prince na to, nabili ko po yan ng naka-polybag. Tinanim ko po yan ng kasama yung lupa. Pagkadating niyan, dito na po siya kaagad sa direct sunlight. Bago ko mailipat yan dyan, rain or shine na po siya dun sa polybag. Makikita nyo na malaki na po siya. Mabubuhay po yung inyong Black Prince kung magda-direct sunlight ninyo. Kaya po sila nabuhay dahil dito po sila sa direct sunlight kahit po marami nagsasabi sa akin na mali yung aking ginagawang pag-aalaga. Pero na-train po natin ang ating mga succulent dito sa rain or shine. Wala po tayong bubong. Ayan o. Naka-open po tayo. Kung makita po ninyo may kahoy, yan po yung pinagpapatungan ko ng mga transparent na bubong. Yung parang yero pero plastic. Yan yung nilalagay ko kapag ang ulan po natin ay tuloy-tuloy na 24 hours umuulan tapos 2 days nang umuulan, yun nilalagyan na po natin para hindi po sila malunod. Pero kung bagyo naman po, hindi ko sila nabububungan kasi nililipad po yung bubong. Kaya yung naranasan ng ating mga cactus and succulent dito ay may bagyo na, may ulan at saka init. So lahat po dinadanas nila. Nung bagyong Ulysses lang po, itinago ko sila kasi nabalita na sentro ang Metro Manila sa bagyo, kaya po tinago ko lang sila. Pero yung mga ibang bagyo naranasan po ng ating mga Black Prince. Kapag ang inyong Black Prince ay nasa shaded area, green ang kulay, hindi siya black. O may kunti lang black, ganon, hanggang sa maging green kapag nandun lang sa shaded area at malamang po mamatay sila. Kung kulay green o kukunti lang yung pagka-dark, may araw po kasi, ayan. Makikita po ninyo yung inyong Black Prince na magkakaroon po ng dot-dots umpisa. Mag-dot-dot lang po muna umpisa. Kadalasan po ganun muna ang nangyayari, nagda-dot-dot muna sila ng black bago tuluyang maging black. Huwag po kayong matakot kasi ganun po talaga yun. Akala ninyo na damage yung inyong leaves ng Black Prince. Hindi po, ganun lang po talaga
ang mangyayari sa kanila. Unti-unti po magiging black na sila. Makikita po ninyo yan, meron pong tubig, mulan kagabi. Hindi po sila bawal maulanan o mainitan. Mas gusto nga po nila yun. Sumisikat na po yung araw, maaga tayo nag-vlog ngayon. So ayan, makikita ninyo na lumalaki na po sila at saka tumataas na. Kapag umuulan po o hindi masyadong mainit, nagfi-fade po ang kulay ni Black Prince. Umuulan ng pakunti-kunti, 2 araw na, nawawala na po kasi yung ibang kulay niya, kaya po nagiging ganyan. Pero babalik din po siya kapag uminit na naman po uli ng tuloy-tuloy. Yun lang po ang tips ko sa inyo, na pag ginawa po ninyo yun, mabubuhay po yung ating Black Prince kapag dinirect sunlight natin. Wag po yung kukunti lang yung araw, hindi po nila magugustuhan yun, kulang na kulang po. At saka guys, gustong gusto ko po silang paramihin kasi pwede natin siyang hawakan. Yan. Hawakan natin yung leaves niya, pwede po. Hindi po siya maselan dahil wala po siyang parina, na hindi katulad po ng iba nating mga succulent na hindi po natin sila pwedeng hawakan. So katulad po nitong ating ghost plant, makikita nyo po yung kulay puti, yan po yung parina na nasa ibabaw ng ating mga succulent. So pag hinawakan po natin yan, o itinatch natin, magbabakat po yung ating fingerprint. Katulad po nitong makita ninyo na kulay brown na kasi nawala na po yung parina niya dahil hinawakan po. Huwag nating hahawakan, hanggang tingin lang po tayo dito sa ating ghost plant at sa iba pa nating mga succulent na mayroong mga parina. Yung ating Black Prince ay pwede nating hawakan. Ayan o. Dahil wala nga po siyang parina at maganda rin yung kulay niya pag black na po sila. 3 months na sila sa akin guys, kaya ito buo, malaking tingnan kasi hindi ko po sila binabawasan na para ipropa. Nagpo-propa po tayo ng leaves nito para maparami natin. Pinaulanan po sila, hindi po sila napapaano, wala po nangyayari sa kanila. Ayan po sila. So ito pare-parehas lang 3 months. Makikita nyo na maliit yung isa kasi kinunan ko na po yan ng pinang-propa ko. Ayan, lumiliit po sila kapag kinukunan natin ng mga dahon para ipropa natin. Pero okay lang po yan kasi dadami rin naman po yung kanilang dahon uli. Ito po yung iba. Yung nasa gitna po, makikita ninyo na tinubuan na po ng babies. Nandyan sa ibabaw din. Ito oh. Hindi ko po alam kung meron din siya sa ilalim kasi hindi ko po siya nasisilip. Tapos meron din po tayo diyang maliliit. May dahon po kayo makikita doon na tinubuan na po ng babies. So ayan po yung ating mga collection na Black Prince. Ayan o. Umpisa, nandito na po sila sa direct sunlight nang dumating sila sa akin. Tapos meron pa po tayo dito sa ibaba na Black Prince. So ito. Yan. Kasi mahilig po ako gumawa ng pots na malalaki. So ito pong ating Black Prince dito, bala ko pong ilipat yan kasi nga hindi po masyadong naiinitan yung kabila kasi dalawa sila kabilaan. Doon meron po tayong Black Prince sa kabila. So pag naiinitan po itong isa, doon naman sa kabila hindi kasi nakatalikod. So balak nating ilipat yan. Makikita niyo to, hindi masyadong black, minsan nakatalikod po siya. Lahat po ng ating mga succulent makikita ninyo Black Prince na meron pong water sa gitna. Umulan kagabi. Ngayon naman po sumisikat na yung araw. Naiinitan naman sila ngayon. Bihitin natin kasi meron din po dito sa kabila. So ito naman po yung nandito sa kabila. Medyo dark na po siya kasi ito yung nahahagip ng init kapag nakaharap. Tapos yung isa naman po hindi kasi nakatalikod. Makikita nyo dyan guys na marami na po siyang babies. So dito sa harap, 2 lang yung makikita natin. Ayan, medyo malaki na rin po yung isa. Makita nyo po na parang nasusunog yung dahon. Dark, tapos yung nag-iiba-iba talaga yung kulay niya. Hindi siya nagkakasabay-sabay na maging black. May dot-dot pa siya. Mapapansin nyo na ganyan, akala ninyo na masusunog na yung inyong Black Prince. Ibig sabihin po, pag ganyan, nagfi-fade sila or babalik sila sa pagka-black. Unti-unti.
Makikita niyo yung kulay niya, magandang alagaan at paramihin, at madali din lang po itong ipropa. Ayan, masisilip po ninyo na meron pa po diyang baby sa ilalim. Ayan, oh. Dalawa po yung pinagtaniman natin dyan. Ito naman, hindi rin masyadong dark ang color niya kapag na shadean. Sample ito. Makita po ninyo may dot, hindi po siya dire-diretso yung kulay na ka-black niya. May dot dito. Dot po yung kanyang pagka-black. So yan kasi po nag-fade siya kasi umulan nga kahapon at saka ngayon. Oh, hindi siya pure na black. Unti-unti po magiging dark kasi ito mayroong kahalong green. Mapapansin po ninyo dito na mayroon na rin po siyang baby sa ilalim. Ayan, oh. At itong kabila ay pinagkukunan ko ng propa at minsan o madalas lagi ko pong nasasagi kaya naubos yung kanyang dahon dahil nandito lang po siya sa dinadaanan ko. Ayan, so nakalbo na po itong ating isang black print. Lagi kong nasasagi kapag nadadaanan ko. So, ito, kulay brown o parang nasunog. So hindi po yan nasunog kasi magbablack na po yan. Papunta na po siya sa pagiging black. Parang nagpupula-pula yung kulay niya bago siya maging black. So ang gagawin natin dyan guys, aalisin na lang po natin yung malalaking dahon. Iiwan na lang natin sa gitna yung maliliit para pare-parehas po yung pagtubo nila. Kasi ililipat ko naman po ito ng ibang pot. So, mamaya tuturo ko sa inyo pala yung pagtanggal ng ating leaves para natin ipropa. Dito muna tayo sa una nating black prints na nabuhay. 6 months na po ang nakakalipas. Yan, ito po yung una nating nabuhay na black prints. Dito po ako nag-start na mag-collect kasi nakita ko po nabuhay po ito. Yan yung una nating black prints na nag-survive. Yung unang-una po kasi nating black prints na inalagaan, namatay po kasi nung nagtanong po ako sa binilihan ko ng black prints kung paano po alagaan, syempre hindi pa po tayo marunong. Nagtanong tayo, sabi ko paano po ba sila alagaan o diligan? Sabi sa akin, kailangan daw po dry na po yung soil bago ko sila diligan. So ginawa ko po yun, dry ang soil bago ko magdilig, pero namatay po yung aking black prints. So ang ginawa po ng lola nyo ay nagsarili po tayong pag-aalaga. So total naman, namatay naman yung black prints ko nung dinilig ko nung dry ang soil. So ngayon, itry natin na moist ang kanyang lupa. Tingnan natin kung mabubuhay. So ayan, nabuhay po yung ating black prints. So nakikita po ninyo na malaki yung ating pots. Malaki yung pagkakabilog. Ang ginawa ko po, kaya nabuhay to, diniligan ko po ng bottomless itong pots na to na malaking ito. Tumulo talaga sa ilalim yung tubig. Pagkatapos na-estimate ko na po ng mga ilang araw, na-estimate ko na siya na malapit ng matuyo. Yung malapit lang po matuyo. Ginawa ko po, ini-sprayhan ko po araw-araw yung kanyang leaves. Katapos dinidiligan ko po yung gilid ng lupa na pakunti-kunti. Kunti lang po na mabasa lang po yung ibabaw. Tapos isprayhan ko araw-araw yung kanyang dahon. Tapos nakita ko po na ilang araw na, ilang linggo na hanggang inabot ng buwan na nabubuhay yung aking black prints. Kaya po ganun yung ginawa ko. So yung pag-aalaga ko nito po, nasa iba po yung aking garden. So yung garden ko nandun po sa dati kong garden kasi ngayon po nasa rooftop na tayo. Ngayon hindi na po tayo nagdidilig kasi yung ulan na lang po yung nagdidilig dahil po matagal pong matuyo yung ating pots kasi malalaki. Kahit po abuti ng linggo, moist pa rin po yung ating soil sa ilalim o hindi kaagad sila natutuyo kaya hindi po tayo kaagad nagdidilig. Katulad ngayon, parang hindi na po talaga ako nagdidilig nito kasi madalas pong umulan, umiinit naman po. So, napapabayaan ko na lang po ito dahil nga po yung kanilang lupa ay moist. Nung ini-vlog ko, mali daw po yun, araw-araw kong dinidiligan. Pero, na-train ko po sila ng ganun. Tapos ito, araw-araw nga nagdidiligan. Pero hanggang ngayon po, nabubuhay pa rin po siya. Malapit na siyang mag-1 taon. Kaya po maliit lang po siyang tingnan dahil marami po akong kinuhang mga leaves sa ilalim. Ropa po natin yung mga leaves nila. Marami na tayong nakuha dyan. At meron na rin po mga babies sa ilalim. Ito pa po yung isa.
Kaya maliit, ganun din. Kawawa itong dalawa na to kasi lagi ko pong pinagkuhanan ng ipropa ko. Kasi ngayon marami naman na po, hindi ko na sila babawasan. Nakuhanan ko na po ito ng malaking baby. Inalis ko na po dyan. So ngayon marami pong mga babies dito sa ilalim, nakapaikot yan dyan. So ganun po ang istorya nitong una nating Black Prince na hindi ko na po sinunod yung sinabi sa akin ng seller. Kaya yan, nagsarili na po tayo ng pag-aalaga kaya nabuhay yung ating Black Prince. Ayan, kaya sinishare ko din po sa inyo para mabuhay din po yung inyong Black Prince, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng Black Prince. Sobrang lalaki ng pots na ginawa ko, kaya kahit ilang araw na siyang mainit, hindi po natutuyo yung ating soil sa ilalim. Kaya nananatili pong basa yung ating soil sa ilalim. Gusto niya ng moist yung lupa niya. Makikita niyo po na maganda yung tubo nila, di ba? Oh. Ganyan lang po yung tips ko sa inyo. Ang kulang po sa Black Prince niyo po kung namamatay, talaga pong sunlight. Sa una po, nag-a-adjust po yan kapag inilabas ninyo. Minsan may natatanggal pong leaves sa ilalim. Alisin na lang po ninyo. Tutubo pa naman po yung dahon yan. Natural lang po yun na natatanggal ang dahon sa ilalim ng ating mga succulent. O di ba po, magaganda po yung tubo. Kung hindi po ako nagkusa o nagsarili ng pag-aalaga, hindi ko po alam kung makakabuhay po ako ng Black Prince. O ayan, o di ba po? O maganda naman po yung tubo niya, lalo na po ito na unang-una kong nabuhay. So dito na po tayo babawas ng mga dahon para ipropa natin. So ganito po, kailangan po kukuha tayo ng ating ipopropa doon sa pinakailalim. Madami pa ito. So ngayon doon po sa pinakailalim tayo kukuha. Ayan, katulad niya nasa ilalim. Diyan tayo kukuha ng dahon para ipropa natin. Left and right para po mabuo yung dulo ng ating Black Prince. Left, ayan, left, right, left, right. So ganun lang po. So natanggal na natin siya. Ayan, makita po ninyo buo yung dulo. Diyan po tutubo yung ugat. Mayroon po ako ditong sample. Mayroon na pong tubo. Ito po yung ating Black Prince. Yung dulo niya may ugat na po. Ayan o. So, ayan po yung ating mga Black Prince na pinropa na. So tumubo na po sila. Kung bagong tanggal po natin itong mga dahon ng Black Prince, bawal po silang mabasa. Kasi mabubulok po sila dahil press na press pa po yung dulo dahil tinanggal nga natin. So ang gagawin po natin bago natin ito ipropa, kailangan po yung ating soil ay dry. Lagay natin po ito sa ibabaw ng dry soil. Yan, kahit ano pong itsura ng pagkakalagay natin, kahit nakabaliktad yan, kahit patong-patong, tutubuan po yan na ugat. Papansinin nyo guys na sa bawat isang dahon ay tinutubuan po siya ng 3 o 4 na babies. Kaya mabilis pong magparami. Kahit isang dahon lang, lalabas na yung 3 babies o 4. Karamihan po. So madalang po ang iisang piraso lang na tutubo ang iisang babies. Kikita po ninyo dito na nai-stress na po yung mga babies niya. At saka meron na rin pong malalaki. Halos lahat po ng aking mga collection, pag meron po ako, gusto ko po sila talagang pinaparami. Isang pirasong dahon lang po yan, pero tingnan nyo po, 4 na babies na po yung lumabas. Ayan o. Ang bilis po nilang dumami at saka tumubo. Ito malaki na po siya o. Kaya pwede na natin itong ilagay sa malaking pots kapag lumaki-laki na po siya. Sana po mayroon po tayong naitulong kahit papano sa inyo. Ayan. Yan, kahit po konti, sana po natulungan ko po kayo, lalong-lalo na po sa mga bago pa lang na nag-aalaga ng Black Prince. So yan po, nakita nyo na ang ating Black Prince ay nabuhay dahil sa naka-direct sunlight po sila. Kaya wag po kayong matakot kung ilalabas po ninyo ang inyong Black Prince. Kung i-apply po ninyo yung aking isinishare sa inyo ay baka mabuhay po. Oo, talagang mabubuhay po yan dahil po yung ating ginawa dito sa ating Black Prince ay ganun po. So maraming pong salamat sa inyong panonood at sana po i-visit po ninyo ako sa aking Facebook
page. Paki-like din po at saka kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe naman po kayo at kung nagustuhan po ninyo, bigyan po ninyo ako ng like. Yan, maraming po salamat sa inyong panonood at ingat po tayong lahat. Bye bye po!